tayo mapapalad po tayong lahat at ginising muli tayo ng Ama upang bigyan ng isa pang pagkakataon upang ituwid natin ang ating mga maling gawa. Amen po ba yun? Ano pa nga ba ang purpose ng paggising sa atin ng Ama? Kundi ituwid ang mga maling gawa natin. Amen po ba yun? Ngayon po sa araw na ito ay Ash Wednesday. Ano po ba ang ibig sabihin ng Ash Wednesday? Ang ash po sa Tagalog ay abo. Ang abo ay bunga ng isang bagay na nasusunog sa apoy. Minsan ito po ay simbolo ng pagkamatay o pagkawakas o pagkalipas. Subalit, mayroon din itong mga kahulugan. Kung minsan ito po ay simbolo ng o kaya ang kahulugan po nito ay ang nagbibigay po sa atin ng pag-unawa upang tayo ay to repent and to choose to do good. Yun po ay pagkukumbaba o pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ito po ay minsan, bakit po natin ito ginagawa sa ating pananampalataya upang ito ay tumugon sa itong ebanghelyo ng pananampalataya na nag-aanyaya sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Diyos. Bakit po? Sapagkat alam ng Diyos na wala tayong maitatago. Alam ng Diyos na wala tayong maitatanggi. At alam po niya kung ano ang atin. Nababatid po niya lahat ang ating nasa loobin. At nakikita niya ang laman ng ating puso. Kaya po mga kapatid, ito ay isang mahalagang pagdiriwang ng ating pananampalataya bilang isang mga Katoliko. Kaya nawa po sa araw na ito ay magkaroon po tayo ng tinatawag po natin, magkaroon tayo ng totoong paghingi ng tawad sa ating Ama at ang gumawa ng mabuti, lalong-lalo na po sa ating kapwa. Kaya po, ito po ay isang araw o ng pag-umpisa ng Kwaresma. Ito po ay umpisa ng ating paghahanda upang tayo po ay magbalik sa ating Ama. Ihanda po natin ang kanyang pagbibigay ng kanyang katawan sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ano naman po kaya ang ating ibibigay sa kanya? Kundi gumawa ng mabuti at ibigay natin ang ating sarili. Unahin natin siya. Amen po ba yun? So sa araw po na ito, para magbibigay po ng elaboration ng ating mga sharers sa araw na ito. Subalit gusto ko po sanang tawagin ng isang member ng choir na si kapatid na Bunso, si Ana, kapatid na Ana, na maghandog sa atin ng isang awitin o dalawang awitin upang sa ganyan mabigyan natin ng isang pagpupuri sa Panginoon at nang mapagnilayan po natin ang kahalagaan sa araw na ito. Tatawagin po natin si kapatid na Bunso. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Last na share ko, nakalimutan ko pong bumati sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po sa tuwina, ang paghandog niya ay gayon na lamang. Muli po para sa inyong lahat at para sa ating Panginoon. Namnamin niyo po ang awitin na ito since araw na po malapit na po ang araw ng paggunita natin sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po, ito na po ang araw ng Kwaresma po para po sa inyong lahat.
at pagdurusa ang kanyang nadarama, ang sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, dugong pumapatak, tumbas ay kaligtasan. Si Kristong anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Bawat sukat ni Kristo ay may pahayag. Ang sugat sa ulo'y pangunawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa paa na laging hirap at pagdurusa ang kanyang nadarama, ang sukat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, dugong pumapatak, tumbas ay kaligtasan. Si Kristong anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Bawat sukat ni Kristo ay may pahayag. Ang sugat sa ulo'y pangunawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa paa na laging Maraming salamat po. Sa pa daw po. Since Ash Wednesday po ngayon, lupa naman po para sa inyo. Na mula sa lupa magpabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang tungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha.
Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lumalaban. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y matuto. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lumalaban. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y matuto. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. Napakaganda po ang awitin na yan. At ito po ay pagnilayan po natin lalong-lalo na po sa araw ng Kwaresma, na dapat po ay ang paggawa ng mabuti lalong-lalo na sa kapwa. At unahin po natin ang ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kanyang espiritu upang magawa po natin kung paano ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang susunod po natin magbabahagi ay si kapatid na Mirna. Muli po, Ama, papurit parangal sa iyo aking alay. Pasasalamat na walang hanggan, sinasambit kong tuwiran sa iyong banal na harapan. Salamat na muli sa pagkakataong ito. Ako'y tinawag mo pang tumindig sa harapan at magbahagi ng karampot na kaukulan para sa iyo. Mangun at maghari ka po sa aking katauhan. Amen. Buhay po ang Diyos! Kwaresma na po, Semana Santa na po. At udyok po sa damdamin kong umawit ng karampot na awitin. Subalit, bago po yun, nais ko pong magbahagi ng kaunting kaukulan sa bahagi ng Ama sa akin tungkol po sa tinatawag nating paglalagay ng abo sa ating noo. Ash Wednesday po kung tawagin, amen po. Hindi po ako ganon kalawak ang kaalaman, buong katapatan ko pong sinasambit sa harapan, subalit ang pasubali nga po, karampot man ang iyong nalalaman at tuwirang nararamdaman mo naman at iyong naisa sa buhay, higit sa sapat at higit sa dami ng iyong nalalaman na di mo naman maunawaan. Amen po ba? Ayon po sa aking kaalaman,
ang abo na inilalagay sa ating noo ay hindi bilang literal na pakahulugan, nilagyan ka ng abo, nilinis ka, hindi ka pwedeng maligo. Hindi po. Amen po ba? Kundi sa aking damdamin, sa akin pong sa kabatiran po, para sa aking puso, ang abo po na inilalagay sa noo ay tanda ng ating pagbabalik tanaw na tayo'y nagmula sa alabok. Kung papaano ang inawit ng anak na bunso ay naaangkop dito sa Semana Santang ito. At kung papaano nga po, doon ay dapat nating maramdaman na sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, tayo'y nabuhay sa lupa, na matanggap natin hindi tayo habang buhay sa lupa, sapagkat may higit na buhay na naghihintay para sa atin sa kaluwalhatian. Kaya po, para sa akin, yun po ay tanda ng pag-ibig ng Diyos upang sa atin ay ipabatid at ipagunita ng abong yaon ay ang ating pinagmulan. Nagmula tayo sa lupa at muli tayong magbabalik sa alabok. Hindi po ba? Tayo po ay lupa. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, marami pa pong kapatid na magbabahagi. Namandam ako na maraming nagmimitit, nagnanasa. Naniniwala po ako na karampot man ang aking binahagi ay malulugod ang Ama, sapagkat karampot man ay aking naramdaman na unawaan kung anong mula sa Kanya. Amen po ba? Ngayon po, nais ko pong mag-alay ng maiksing awitin sa ating Panginoon. Kagalakan lamang po sa aking puso na awitan ng ating Panginoon, sapagkat tunay na buhay siya. Sa bawat araw ng ating mga buhay, ipinadarama niya sa atin na buhay siya. Jesus, buhay kang ang totoo sa mga pagpapala mo, kahanga-hanga ka Kristo. Salamat po sa'yo. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo'y di kukupas magpahanggang
wakas. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilan. Jesus, salamat po sa iyo sa buhay na pahiram mo dito sa lupa, sa mundong ibabaw. Ika'y nakagabay. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Jesus, salamat po sa iyo. Walang hanggan sasambitin ko sa bawat araw na handog mo. Hiningay, padaloy mo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Jesus, salamat po sa iyo sa kabanal-banalan mong Espiritu na naramdaman naming mga anak mo kung kaya kami sumamba sa iyo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Salamat kapatid at purihin, pasalamatan natin ang Ama na hindi tayo pinabayaan pagkatapos tayo ay nilikha. Ipinapaalala pa rin sa atin na tayo ay galing sa alikabok at tayo ay babalik sa alikabok. Amen po ba yun? Kaya tayo pinaalalahanan na bawat Ash Wednesday ay tayo ay magbabalik loob sa Kanya sa apan sapagkat mahal na tayo. Amen po ba yun? So ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na Pearl. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. At muli pinupuri ko ang Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat nadadalas po ang tindig ko sa harapang ito. Sadya nga pong napakabuti ng Ama sapagkat sa tuwin ay nagpapaalala siya
Katulad po ng araw na ito na Ash Wednesday, isa nga po katulad ng nabanggit sa awitin ng ating kapatid na bunso na tayo nagmula sa lupa at pagdating sa takda ng bawiin ang ating buhay ng Ama, tayo ay muling magbabalik sa alabok. At sa aking pong pagninilay, ito po ay isang pagbabalik tanaw kaukulan sa paghahanda ng ating Panginoon bago siya namatay at muling nabuhay. Para naman po sa akin, ang naging pagninilay ko po dito, ang pag-aayuno po ay hindi naman po nakukuha sa tayo po ay magda-diet o hindi po tayo kakain ng mga karne na tinatawag. Kundi para sa akin po ay kahit po hindi dumating ang panahong ito na paggunita sa ating Panginoong Hesukristo, ay marapat pong ipaghanda ko ang aking sarili na noon nga pong sa unang buhay na wala pa po akong kaalam-alam kaukulan sa Panginoon, baliwala po sa akin ang lahat at lahat po ng aking tinutupad ay ayon lamang sa aking sarili. Subalit nga po nung makimada ako dito at makilala ang Ama sa kaparaanan ng kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunsing na ginamit ng ating Panginoon, na lubhang nagpakilala sa akin ng Ama na dapat po pala simulan natin ang paghahanda para sa ating Panginoon. Paano nga po ba ako naghahanda? Ito po ay pinagnilayan ko ang aking sarili, pinagbaliktanaw ko po. Simula noong nga po hindi ko pa siya kilala at ngayon pong kilala ko na siya. Na kailangan po palang lahat ng nagawa kong kasalanan ay unti-unti ko pong, kumbaga po ay makabawi ako sa Panginoon. Pagsisihan kong ganapan lahat ng aking nagawang kamalian, mga kasalanan ko sa aking kapwa, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking kapaligiran. At doon po unti-unti kong inalis ang aking puot sa aking dibdib. Natuto po akong magpatawad. Natuto po, nakalaya po ang aking sarili. At napakasarap po ng pakiramdam. At sa gayon pong pagkakataon, hindi rin po kailangan na gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa para po masabi ng Diyos na tayo nagbago na. Subalit sa kabila naman po pala ng kabutihan nating ginagawa, iyon po pala ay paimbabaw lang pala upang tayo lang po ay matanyag, makilala na tayo'y gumagawa ng mabuti. Nakala natin tayo ay totoo na sa Diyos. Yung pala ay meron lamang tayong tunay na mithiin para sa ating sarili. At dito po ako nagtitibay na sa lahat ng aking mga nagagawa, pinagnindilayan ko po mga nangyayari sa aking sarili na lalo na po sa pag ako'y may pagdalisay, nasabi nga po ng ating mahal na Tita Beth, yung aking pinagdaanan ay kaukulan sa karamdaman ay maituturing po ba na ito ay bagyo, lindol at tsunami pa. Opo, sapagkat sa katotohanan lamang po na aking pinagdaang karamdaman ay hindi po biro-biro. At sa ginawa po ng Panginoon sa akin na sa kabila ho lahat ng pagdalisay na aking napagdaanan, wala po akong kinapitan kundi tanging Ama lamang. Siya po ang aking inasahan at nanalig ako at nanampalataya na siya lang ang may magagawa para sa akin sapagkat siya lang ang nagbigay ng buhay sa akin. At doon po sa pagkakataong iyon, sabi ko nga sa aking sarili, napakabuti mo, Ama. Ano pa nga ba ang mahihiling ko? Dahil simula pagkabata ko, nagawa mo ng lahat para sa akin.
ano pa nga ba ang iisipin ko sa ngayon? Kundi ang makaganap at makatupad ng nayon sa kalooban mo. At sa tuwing na po ay nananalangin ako, nanawa po, makatupad ako ng nayon sa kalooban ng Ama, na wala akong nasasagasaan para lang ako'y masabi na makilala o anuman. Kahit minsan po hindi ko na po minithi iyon. Hindi ko na rin po minithi na maging mayaman ako o maging maraming aking salapi. Sapagkat ang buhay po pala sa Panginoon ay talagang simple lamang. Na kagaya nga po ng ibon na malayang lumilipad, subalit nabubuhay, wala namang nangangalaga, wala namang nagpapakain. E tayo pa po kaya na talagang nilikha ng Diyos, na mahal ng Diyos ang hindi niya buhay, hindi po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At ganun po ang aking naging pananaw sa paghahanda po para sa araw na ito, na hindi lamang po tayo mag-ayuno para sa pagkain, na kung hindi nga po tayo kakain ng mga karne, pagkatapos naman po pala kaaway natin ng ating kapitbahay, hindi po siguro kalugod-lugod sa Panginoon yun. At tayo nga po ay gumagayak tayo na tayo po ay parang simple lang, gawa po nang dahil tayo nag-aayuno, ay hindi rin po kalugod-lugod sa Panginoon yun. Siguro po mas maganda gumayak tayo ng maayos na ang ating ginagampanan ay may pag-ibig. At sa bawat pag-ibig na ating ginagampanan, at yun naman po ang gusto ng Ama, siguro po ay malulugod siya sa atin. Iyon lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po mga kapatid na Pearl. Yan po ang kanyang binahagi ay hindi natin maibibigay ang isang pag-ibig kung tayo mismo ay walang pag-ibig. Hindi natin maipapabahagi ang isang mabuting asal kung tayo mismo ay walang mabuting asal. Amen po ba yun? Lahat po ay nag-uumpisa sa atin sarili. Kaya kung sa dati nating buhay ay hindi natin masyadong nakikita ang mga na ibabahagi ng ating mga kapatid dito na nakapupulutan natin ng aral, tayo'y mapalad po na nakilala natin ang lugar na ito, lalong-lalo na ang ating mahal na Apo Kunching, na siya ang nagbibigay ng kung ano man ang kalooban ng Ama para sa atin. Mapalad po tayo sapagkat napiling-pili po tayo na tayo ay mga pili ng Ama upang tayo ay magbahagi din ng kanyang kalooban sa ating kapwa. Ang susunod po natin magbabahagi ay si Mami Beth. Salamat po muli aming Panginoon sa dakilang araw na ito na napakahalaga sa buhay ng bawat anak mo upang gunitain nila at magunita namin ang iyong kapangyarihan kung paano kami nililok ng naaayon sa iyong kalooban. Nawa po, ang bawat isang inakay mo sa banal na lugar na ito sa araw na ito ay umuwi ng puspos ng kagalakan na mula sa iyo. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Mukha po yatang inaantok na kayo. Matagal pa po Biyernes Santo, Miyerkules de Ceniza pala ngayon, pero parang ang lulungkot na ng mga mukha ninyo. Ngiti nga po tayong lahat. Ayan, gusto po ni God. Nakangiti tayo, aliwalas ang ating mukha, sapagkat ganyan po niya tayo nilikha. Ayaw po yan ng mga anak na nakasibangot, na parang kay bigat-bigat ng krus. Wala po tayong krus na dinadala sapagkat ang ating pong krus ay katulong natin ng ating Panginoon sa kanyang pagbubuhat. Amen po ba? Marami na pong nasabi tungkol po sa kahulugan ng araw ng Abo. As Wednesday nga po, na totoo po yung mga sinabi nila, ito ay isa lamang pagpapagunita ng ating Panginoon na tayo ay nagmula sa abo, nagbula sa as, kaya muli babalik tayo sa alabok na tinatawag. Kaya po kung ganun po, yung turo ng ating Panginoon, na tayo pala'y sa alabok din babalik, bakit kailangan tayong
magpaka-busy sa ating buhay. Nagugulay natin ang ating bawat araw sa mga bagay na makamundo, mga material na bagay na hinahangad ng tao sa lupa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ako sa dating buhay ko, hindi ko po pinaghahandaan ang aking kaluluwa na siya palang walang kamatayan. Ang ating katawan lupa ay mabubulok, babalik sa lupa. Subalit ang Espiritu sa ating puso't kalooban, kailanman ay hindi mamamatay, kundi ito ang haharap sa ating Panginoon na siyang hahatol kung saan ito dapat pumunta, sa kaliwa o sa kanan. Nung mga unang yugto ng buhay ko, wala akong pakialam, wala akong preparasyon. Ang pineprepara ko, yung katawang lupa ko, kung paano ako masisiyahan, kung paano matutugunan yung mga pangangailangan ng ating katawan lupa. Kaya nga po, kung magbabalik tanaw po ako, ginugol ko po ang mga panahon ko sa dati kong buhay, kung paano ko mapapaunlad yung sarili ko para magkaroon ako ng malaking sweldo. So ang focus ko po ay nasa sweldo. Kaya kailangan ko pong dagdagan ang aking kaalaman, ang aking karunungan para makatanggap ako ng malaking sweldo. Alam niyo na naman po sa mga kumpanya, sa mga opisina, ang promotion depende po sa qualification. Kung wala kang qualification, hanggang dun ka na lang. Pero mag-aral ka, yung qualification mo papataas at pagtaas nito, tumataas din po ang sweldo. Kaya iyan po ang pinagugulan ko sa dating buhay ko. Kaya nga po, hindi ko po inintindi, hindi ko po inalintana, ano man po yung iiwanan ko. Basta ang focus ko po, mapaunlad yung sarili ko, mapaunlad yung buhay ng pamilya ko. Kaya nga po dumating po sa yugto na iniwanan ko po yung 4 kong maliliit na anak. At ako po'y nang ibang bansa. Yun po kasi yung preparasyon ko yung mga bagay na makasanlibutan. Nang ibang bansa po ako, iniwan ko yung 4 na anak kong maliliit dahil naghahangad ako na kumita ng dolyar. Subalit hindi kalooban ng Ama, may plano siyang iba para sa akin. Ako po ay nag-stay, ang layo po ng pinuntahan ko, sa kagustuhan ko talagang sa paghahangad ko ng salapi. Hindi ko po alintana, doon po ako nagpunta sa bansa, sa kontinente ng Africa, sa bansang Nigeria, na ang tao ay puro itim sa paghahangad kong kumita. Ang laki po kasi ng equivalent ng pera nila. Ang pera po nila ay naira. Noong mga panahon na yon, 1 naira is equivalent to $1.5. Ibig sabihin, mas malaki yung value ng pera nila kaysa sa dolyar. Palibhasa, hindi kalooban ng Ama na ako'y magkaroon, umangat ang aking buhay. Nang matapos po yung 3 years contract ko sa bansang Nigeria, nagkataon po na bangkarote ang kanilang gobyerno. Kaya kung paano ako umalis, nawalan laman ang bulsa ko, pag uwi ko, wala paling laman ang aking bulsa. Hindi po ako nasiyahan sa ganong klase ng pamumuhay. Pilit po akong gumawa ng paraan para maiangat ko ang aking buhay. Subalit walang nangyari, walang naganap, sapagkat hindi kaloob at takda ng ating Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin? Ubusin nyo man lahat ang lakas ninyo. Pudpurin nyo man ang kaisipan ninyo para pag umasenso kayo sa buhay nyo. Pero pag hindi kalooban ng Ama, walang magaganap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po walang naganap? Sapagkat wala pa kaming koneksyon ni God. Hindi pa ako connected sa Kanya. Kaya ang isip ko ay gulong-gulo kung paano ko pauunlarin ang aking sarili. At dumating nga po ang takda na sa sobra kong paghahangad, napapagana ang aking katawan, napapagana ang aking kaisipan. Naghihinanakit na ako sa Kanya na ang sabi ko, bakit yung mga kaalinsabay ko, mga kaedad ko, asensado na ang buhay? Bakit ako nandito pa rin sa kahirapan? Hindi takda, kaya hindi pinagkaloob. Salamat sa Ama. Taon yung 2006, nang ako po ay maakay sa banal na lugar na ito. At natutunan ko sa aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na ang layunin pala ng Diyos, kaya tayo ay binuhay dito sa mundo,
para gamitin ang mga special gifts at talents na ibinigay niya sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po para gamitin yung talents and gifts na ito para sa ikauunlad ng sarili mo, kundi anuman mayroon tayo sa sarili natin sa mga sandaling ito, binigay sa atin ng Panginoon yon para gamitin patungo sa kanyang kaluwalhatian. Wala pong magsasabi kahit isa sa inyo na walang special gift sa akin si God. Hindi po ganun si God. Lahat po tayo ay binigyan niya ng special gift. Merong magagaling sa carpentry, merong magagaling sa pagluluto, merong magagaling sa pagkukulot. Lahat po tayo, meron po tayong special na kaalaman na ibinigay ng Panginoon na ang layunin pala niya, hindi lamang paundarin ang ating sarili, kundi gamitin natin yung gifts na ito para din sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko po nare-realize noon yan, sapagkat ang center ko nga po sa aking pamumuhay ay tungkol lamang sa aking sarili at sa mga mahal ko sa buhay. Salamat sa Ama. Nabuksan ang aking puso at kaisipan. Yung pala yung layunin niya, kaya ako'y binuhay niya. Sapagkat itong katawan lupa, pag ito'y namatay, wala na, mabubulok na, uuuri na, babalik na sa alabok, subalit ang ating kaluluwa, ito ang mahalaga na dapat pala nating pag-ukulan ng panahon sa ating buhay. Kaya, wag na nating hintayin na tayo magkasakit para tayo'y kumilala sa Panginoon. Wag na nating hintayin na tayo ay tumanda, maging 3 ang kulay ng ating buhok bago natin siya kilalanin. Dapat po pala, sa simula't simula pa na tayo'y magkaisip, mag-ukol na tayo ng panahon upang ikaw at si God ay maging close sa bawat isa. Nakakalungkot na yung iba, kaya lang nakakasumpong dahil nagkasakit. Kung hindi pa nagkasakit, hindi makikilala ang Diyos. Kung hindi pa nagkaroon ng mabigat na problema, hindi makikilala ang Diyos. Kung hindi pa tumanda at mahina na, hindi pa makikilala ang Diyos. Salamat sa Ama. Nang akayin niya ako, may lakas pa. May kakayahan pang magsalita. Pwede pang tumakbo. Pwede pang kumaripas ng takbo. Sapagkat kung hindi, paano kaya? Kung nung ako'y akayin na niya, wala na akong lakas. Hindi ko na kayang pumunta sa dambana. Hindi ko na kayang magsalita. Kasi paralitiko na yung paa ko. Naninigas na, hindi ko na kayang ihakbang. Hindi ko na kayang magsalita, nakalawit na yung dila ko, tumutulo na yung laway ko. Kaya salamat sa Ama. Nang ako'y akayin niya sa banal na lugar na ito, mayroon pa akong lakas para makabawi ako sa Kanya. Purihin ang Ama, yan po ang dapat nating maging layunin. Sa dami ng biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, tanungin po natin yung ating sarili, nakaganti na ba ako sa Kanya? Meron na ba akong naibigay sa Kanya? O ako lang yung hingi ng hingi sa Kanya? Na nagpupunta ako sa banal na lugar na ito para manghingi sa Kanya. At ang tingin ko sa banal na lugar na ito ay parang isang wishing well, na pag ako'y humingi, ibibigay sa akin ng Panginoon ano man ang hinihingi ko. Mga kapatid, subukan po nating i-divert naman yung isip natin. Huwag tayo yung anak ng Diyos na hingi ng hingi, kundi dapat matuto rin tayong magbigay. Ano yung pwede nating ibigay sa Panginoon? Magbigay tayo ng oras. Gaano kalaki yung oras na binibigay natin sa Kanya? 24 oras ang bigay niya, paano mo ito ginugugol? Ilang oras ang para sa Diyos? Kung 1 oras lang, hindi kayo magiging close. Dagdagan niyo pa para closer kayo ng ating Panginoon. At pag close na kayo, basang-basa na niya, kilalang kilala ka na niya. Basang-basa na niya, alaman ng puso't kaisipan mo. Kaya hindi ka na kailangang humingi. Nasa isip mo pa lang, binibigay na sa'yo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito pong katawan lupang to, katulad po ng pahayag ng marami kanina, walang kwenta, mabubulok, uuurin. Pag matagal na sa lupa, magiging bahagi ka na ng lupa. Kaya, wag po nating gugulin yung sarili natin na masyado tayong conscious sa ating panlabas na kaanyuan. Pag nakita nating puti na yung buhok natin, kinukulaya natin.
Pag nakita nating nangingitim yung mukha natin, nilalagyan ng, ano nga po yung panlagay? Yung binibili nila sa Watson para pumuti yung kanilang mukha. Chinchansu, hindi meron pa po yung latest na ginamit nila. Ayun, TG. Ayun, yun na nga. Talagang naghahangad na makabili para gumanda lamang ang kanilang hitsura. Pag namatay ka, yung mukhang niretoke na yan, kung ilang beses yung turok ng karayom na ginawa para mabanat ang inyong balat, pag namatay kayo, kung hindi kayo iimbalsamuhin, lahat ng turok ng karayom makikita sa mukha ninyo. Sa madalit salita, salamat sa imbalsamador, medyo nababago yung hitsura. Pero walang saysay sa Panginoon yan. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung kagandahan ng ating pisikal na kaanyuan, kundi ang kalagayan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Kaya wag po tayong ma-conscious. Mas ma-conscious tayo kung ano ba ang ginagawa natin sa pagpapalusog ng ating kaluluwa. Hindi ang kagandahan at kalusugan ng ating katawan lupa. Iyon po yung laging focus natin para anumang oras na tayo ay takdang kuhanin na, nakagayak tayo. Tanong ko po sa inyo, handa na ba kayo? Uy, dadalawa yung sumagot. Ibig sabihin, hindi pa tayo handa. Kaya ito po ang isa sa mga panahon kung kailan dapat tayong maging close sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagninilay, sa pamamagitan ng pananalangin, at sa pamamagitan ng pag-aalay kapwa. Yun po yung tatlong mga mahalagang virtues na hinihingi ng Panginoon sa panahon ng paghahanda o sa panahon ng Kwaresma. Naalala ko po tuloy yung kwentong nabasa ko. Mahaba na batita, kapraso na lang. Merong isang 92 years old na matanda. Narinig nyo na ba tong kwento ko na to? Na nararamdaman niya na malapit na siyang mamatay. Nanalangin siya ng mataimtim at sinabi, Lord, huwag niyo po muna akong kukuhanin. Marami pa po akong dapat gawin sa buhay ko. Mataimtim yung kanyang panalangin, kaya pinakinggan naman siya ng Panginoon. Sige, kahit na ikaw ay malalay na, bibigyan kita ng tsansa, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Kinabukasan, pagkaraan ng mga ilang araw, naramdaman niya ang panunumbalik ng lakas ng kanyang katawan. Kaya tinawag niya ang kanyang apo, nagyaya siya sa beauty parlor para maretoke yung kanyang muka, makulayan ang kanyang buhok, mareband ang kanyang buhok, maayos ang kanyang kaanyuan, lahat na lang yata ng parte ng katawan niya na retoking lahat. Ang laki ng inubos niya, baka po kay Belo pa siya nagpaayos, kaya nang tingnan niya yung sarili niya, pagharap niya sa salamin, pagkatapos ng overhauling ng kanyang katawan, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sabi niya, ako ba to? Bakit na iba yung itsura ko? Nagmukha akong 18 years old. Parang imposible, ano po, pero wala pong imposible sa siyensya ngayon. Lahat ay nagagawa ng paraan. Pagka ang ilong mo ay sarat, napapatangos. Pag ang mata mo ay madilat, napapasingkit. Ngayon po, yung mga maninipis na labing katulad ko, hindi po problema. Nai-injectionan para po maging pouting lips, para yung lips mo medyo nakapout na ganyan. Subalit, sa kasamaang palad, paglabas ng matanda, sa klinik ni Belo, nakaladkad ng 10-wheeler. Kaya, namatay. Kasi po, bumalandra nakaladkad. Siyempre, 10-wheeler ba naman, di siya mamatay. Nung pong siya ay makarating na, sabi po niya, sinisi niya si Lord. Sabi niya, ang daya mo. Sabi mo sa akin, pahabain mo pa yung buhay ko. Bakit ngayong nagpaganda ako, kinuha mo ako? Alam niyo po ang sabi ni Lord, ikaw ba yun? Kasi hindi kita nakilala. Kaya ayun, nagkaroon ng wakas ang buhay niya. Ano po ang moral lesson? Ano man ang kaanyuang ibinigay sa atin ng Panginoon, huwag ninyong pakialaman. Dahil baka hindi kayo makilala. Mapagkamalan kayo, hindi pa pala kayo yung sisilain, kayo yung nasila. Kasi nabago ang inyong mukha. Sa madalit salita, hindi mahalaga ang pisikal na kaanyuan, kundi ang dapat nating ayusin at maging presentable sa Panginoon ay ang ating kaluluwa. Sapagkat ang katawan lupa, mabubulok, babalik sa lupa. Magandang umaga po at maraming salamat.
Thank you. Salamat po, Mami Mami Beth. Ayun po minsan po ang pagtawag ng Panginoon sa atin upang maglingkod ay iba-iba pong paraan. Minsan po ang ating plano ay hindi plano ng Diyos. Kaya minsan nawawala na po yung ating mga dream, kagaya po nung sabi ni Mami Beth, na gusto niya, tinitignan niya kung magkano ang sweldo, kung nagpunta pa sa Nigeria, pagbalik niya, wala rin, sapagkat hindi po yun ang plano ng Diyos para sa kanya. Ang maari po, ang naging plano ng Diyos sa kanya ay upang makita niya at makilala niya ng lubusan ang ating Ama, na siyang nagbibigay ngayon ng kung ano man ang natatanggap niya ngayon. Amen po ba? Ganun po ba, Mami Beth? So, sa atin naman po ay kung ang ating katawan lupa ay ating inaalagaan, nagpapapunta tayo sa facial para pumuti tayo, maalis ang pekas-pekas, ano pa kaya ang pag-aalaga natin sa ating kaluluwa upang sa ganon makalugod-lugod sa ating Ama na lumikha ng ating katawan. Sa susunod po na ating magbabahagi ay si Mother of the House, Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, mula ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy naming nararamdaman upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binahagi mo at binigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang ating Panginoon. Sadya pong napakabuti niya na sabi ko nga, hindi ko maubos maisip, hindi pinaisip sa akin kagabi na Ash Wednesday po pala ngayon. Kaya po pala, ngayon ko na-realize na kagabi po kasi ay para po kami nag-vigil ng kapatid kong si Pearl na yung panalangin, yung papurit pasasalamat na ibinigay namin sa Diyos ay halos inabot kami na 2:00 ng madaling araw kasama po yung alaga kong bata. Mulat na mulat ang aming mga mata. At syempre po, bilang isang tao, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang kayo ang maaaring manghina. Tao rin po kami mga lingkod para maranasan din namin manghina. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Diyos sapagkat kanina po nang pagbulat ng aking mata, nagpuri sa ating Panginoon, may tumawag po isang kaibigan at sabi po niya sa akin ay ganito, kapatid, kailangan po pa ba na magpalagay ng abo sa noo? Yun po yung tanong sa akin. Ang sagot ko po sa kanya ito, depende anak sa iyo sapagkat ito ay paggunita kung paano tayo, ang ating pinagmulan ay lupa. Yun po yung sabi ko sa kanya. At pagbaba po ng telepono na yun, nagnilay ako. Nagnilay ako naalala ko na Ash Wednesday po pala ngayon. Alam niyo po, habang nagninilay ako at dumuldulog sa ating Panginoon, ito po yung malinaw na senaryo na pinasilay niya sa aking balintataw. Anak, kung susuriin ninyo na kayo ngay mula sa lupa, sadyang wala nga kayong kwenta. Amen po ba yun? Tama yung tinura ni Mami Beth. Tayong mga tao, lupa man na naturingan, kung walang mangangalaga dyan at walang maglilinang, walang pakinabang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung atin pong susuriin, tama lahat ang mensahe ng Banal na Espiritu sa dakong ito na pinasilay ng Ama, sulong, yaman kayo mula sa lupa. Anytime maaari kayong mawala. Anytime maaari kayong masira. Anytime maaaring wala kayong pakinabang. Amen po ba yun? Sapagkat pinakita lang ng ating Panginoon na ang bumubuhay sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghubog po niya at paglilok sa atin na mula sa lupa, tayo po'y nagkaroon ng buhay. At paalala po ang araw na ito upang ibalik tanaw natin kung paano si Kristo at sino si Kristo para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakalinaw po, nasabi ko nga sa unang buhay, ganun din ang sabi ng mga kapatid ko nagbahagi, hindi mo ito mabibigyan ng tuon o focus kung paano mo pagninilayan para ibigay mo sa buhay mo. Subalit ngayon, higit kang mag-uumigting na makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat malinaw na ikay lupa lang.
At kung hindi kalooban ng Diyos na bigyan ka ng buhay o pahiramin ka ng buhay, kailan mo siya mapaglilingkuran? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya alam niyo po ba, at habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, doon ko po nakita, nasadya pong tayong mga tao pala, walang ibang maaaring magmay-ari sa atin, kundi ang Diyos. Sapagkat hambing sa lupa, kung ang lupa ay walang buhay, at ang nagmay-ari niyan ay walang hiya, gagawin ka rin walang hiya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa madaling salita, sa panahon po ngayon, na pagbabalik tanaw kung ano ating pinagmulan, simple lang, tama po yung tinura ng aking mga kapatid. At sa pamamagitan po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa tuwina, hindi maaaring magpalosyang ka para lang ipaalam mo sa lahat na ikaw ay nag-aayuno. Hindi rin maaari na magpaawa ka o hindi ka kumain ng ganito para lang malaman nilang ikaw ay nag-aayuno. Alam niyo po, sa aking pagninilay, kung paano nga sa paglagay ng abo upang doon ay ipasilay at ipagnilay ng tao ang pinagmulan ng sinuman, palagay po sa aking pagninilay, wala sigurong pinakamagandang dapat gawin, kundi matularan, hindi man lahat, kundi ang mabuting gawa ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat walang pinagkaiba. Bakit yan ipinakita ng Ama? At bakit ibinibigay yung araw na kailangan magbalik tanaw tayo, ipaalala sa atin, upang maalala po natin na mayroong may-ari sa atin? Amen po ba yun? Upang ipaalala sa atin na hindi atin ang buhay na ito, upang ipaalala sa atin na ang buhay na taglay natin ay utang lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po nakita, lalong higit ako, nagkaroon ng pagmimithi na paglingkuran ng ating Panginoon. Sapagkat siya nga pong may hawak ng buhay, kung sa karaukulan na binigay po niyang pagkakataon na bigyan ako ng ganitong edad para mabuhay at gagamitin ko lang sa kawalang hiyaan, wala akong ibabalik sa Diyos. Amen po ba yun? Sa madaling salita, kung gagamitin ko ang buhay ko sa kawalang hiyaan, dito pa lang sa lupa, sinusunog na ako. Ano pa kaya pag namatay ako? Di wala akong magiging kaginawahan. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po mga kapatid, kung paano po pala ang ating Panginoon para hindi tayo makalimot na pinaalala ng ating Ama na nilikha ko lang kayo. Kung paano kung pinauna sa inyo ang anak kong si Kristo na nagpakababa, na sa pamamagitan ng aking Espiritu ay nagkatawang tao upang masilayan ninyo ang gawa ko na pinagmulan ninyo. At yan po ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon na lupa man ay magiging langit rin kapag ang ginampanan nating lahat ay kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, nabalik sa aking balintataw nung ako'y maliit pa, ganito po yan, siyempre po sa probinsya, usapin po kasi doon sa probinsya, kahit sa ang probinsya, usapin yung nalalapit na ang Semana Santa. Ang dami ng plano ng tao, amen po ba yun? At naalala ko po nung bata pa po ako, may mga kalaro po ako. Kapag nasasalubong po namin yung mga matatanda na may uling po dito sa noo, kami mga magkakaibigan ng mga bata, naghahanap kami ng uling at dinidikdik namin, lalagyan namin ng tubig, kami mismo naglalagay. Buhay po ba ang Diyos? Na hindi ko alam eh. Subalit gayon, alam ko na. Sapagkat may Espiritu Santo na naghahayag ng katotohanan at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yun po pala ang pinakamahalaga. Na hindi man makitaan na may uling ka para magbalik tanaw ka sa pinagmulan mo, kundi yung kung paano ang Jesus ay namatay at muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu at ang inalalayan po niyang iulat sa atin sa bawat araw ay ang gawa ng Ama at ang gawa niya, dapat po pala ganun din ang sundin natin upang maging kabahagi po tayo kung paano ang tunay na pag-aayuno. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba doon sa kaukulan na kapag namatay ang magulang mo, namatay ang kapatid mo, kapag mabuti ang kanyang ginampanan, hindi malilimutan ng tao. At kapag ikaw na kapatid ay mabuti rin ang sinundan, hindi rin malilimutan ng tao hanggang maubos ang taon o maubos pa ulit-ulit man yan, hindi ka pa rin makakalimutan. Ganyan din ang ating Panginoon sa tuwing sasapit po ang pinagmulan, ang Ash Wednesday na tinatawag, upang ipaalala sa atin na mula lang tayo sa lupa. Alam niyo po, kaya po pala yan laging nire-remind ni God dyan, upang huwag tayo makalimot sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos?
at dumating man ang takda na tayo muling magbalik sa lupa, mararamdaman po natin sa puso natin na hindi naging sayang yung buhay natin. Amen po ba yun? Lalo higit ngayon na may nagulat na, may nagbukas na ng ating diwa upang ganun ang ating tupdin. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, papuri sa may walang katapusan, sapagkat dahil sa kanyang kababaang loob na pagtalima sa ating Ama, natutunan nating lahat ito, natutunan ko ito, na sabi ko nga, kung bibigyan pa niya ako ng mahabang pagkakataon na siya'y paglingkuran ko, hindi ako mangangako, subalit, sabi nga, sa kabila ng lahat na pinagdaraanan ng mga lingkod, sa kabutihan at taglay ng Diyos, sa mga ginagamit, lalo higit sa ating mahal na Apo Kunching, ang tanong ko nga sa Ama kagabi, bakit na-abuse pa? Bakit na-aabuso pa? Samantalang nakikita naman nila yung kabutihan na ginagawa ng mga ginagamit mo. Amen po ba yun? Subalit salamat pa rin sa Ama, sapagkat nangingibabaw ang damdamin sa puso na kailangan paglikuran ng Diyos. Sino ka pa? Ano pa siya? Ang mahalaga ko, ito ang nangingibabaw sa puso mo. Patuloy ka pa rin makapaglilingkod sa Diyos sapagkat ayaw mong mawalay sa Kanya. Ito po iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, ang Diyos ay nakikipag-connect sa tao. Amen po ba yun? May cell site na sa dakong ito para magkaroon kayo ng signal sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang kung matatawag natin sa salitang tao'y tower, na malakas ang signal sa ating Diyos, maaari na po tayong maki-in sa signal na yon para maabot natin ng Diyos. At sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu sa dakong ito, na sa bawat araw ay naghahasik ng mga inam na aral, tara na mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Panahon na, ngayon na, magsumika po tayo na makatupad sa ating Ama upang magbalik man sa lupa ang ating lupang katawan. Mayroon tayong maisusulit sa Kanya sa takdang panahon ng buhay. Muli, magandang umaga po sa inyo sa hapong. Maraming salamat po, Mama Marisa. Yan po, at ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng nagbahagi at ang ating aral na kami napulutan sa kanilang mga ibinahagi. At ang atin pong aral ay ang alagaan natin ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon.